God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-apply ng ECC at mining permit. Unang lumabas itong kalokohan sa Bohol, Chocolate Hills. After my expose yan, nakatanggap ako ng maraming sumbong tungkol sa paglalapastangan naman ng kalikasan sa Digos, Davao. 97 na mga structures na naitayo doon. Out of those 97, there are few na na-issuean ng ECC. But marami doon ang hindi pa. At patuloy pa rin nagpapatayo ng struktura. At nang tumawag po kami kung anong gagawing hakbang ng DNR, we were told, bigyan daw ng 2 years palugit para pagdesisyonan nila kung isasara ba ang dapat isara o hindi isara ang dapat hindi isara. Again, hindi ho ba kabalastugan na naman yan? Now, meron naman po ako natanggap na sumbong sa Bohol pa rin. Ito po ang isang shipyard na kung saan 19 hectares po na mangroves ang sinira para mapagpatayo ng shipyard doon. Now, alam ko na ipinagbabawal ang pagputol ng mangroves base po sa Republic Act ng 1990. Pero bakit po pinayagan ang pagpapatayo ng isang shipyard sa Bohol? Bakit po nabigyan ito ng ECC? Ngayon, magkaharap-harap tayo. Sana wag ho kayo magturo-turuan. Dahil it will be an insult to us here, Senators, na in front of us, magtuturuan pa rin kayo. And I'm happy na nandito si Secretary Yulo Loizaga, na I'm sure yung mga katanungan ko namin tungkol sa paglapastangan sa ating kalikasan ay masasagot ng maayos. Black sand mining sa Zambales. Nung last budget hearing, Secretary Loizaga, na pag-usapan natin to, and you did promise na you look into it, or better off, ipapahinto yun. Anak ng dagat. Sana ba? Tuloy-tuloy pa rin ang paglapastangan sa ating black sand sa Zambales. Ito pang masaklap. Libre na nga ang pagmina nila ng black sand doon, karamihan ay from China, and then ibinebenta pabalik sa ating gobyerno. Anong klaseng kabalastugan po yan? Ibinebenta sa reclamation dyan sa Pasay at sa iba pang mga reclamation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kumuha sila ng black sand sa karagatan natin and then, ng libre, ibebenta pabalik sa atin. Hindi pa kalokohan po yan? You guys have to explain. Matagal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilitaw tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. Masungi Geo Reserve. Bakit po nabigyan ng ECC ang Rizal Wind Energy Corporation o Vina Energy? Napakatagal na po na problema itong sa Masungi Geo Reserve. Hanggang ngayon, di po marisolba. Bakit? Sa ngalan ng ano? Sabi pa nga nila sa kanto, baka sa ngalan ng Tito Vic and Joey. Yung tatlong muka sa isang papel. Nung panahon yun, kasi hindi lang Tito Vic and Joey ngayon eh. Yan lang po, Madam Chair. I'll reserve my other questions later. Yun lang po ang tanong ko. Bakit po pinayagan na alam naman natin, protected area yon, pinayagan niyo pa rin patuloy magpatayo ng mga struktura doon at patuloy pa rin po kayo nagpo-process ng mga ECC permit knowing na protected area yon at bawal na doon. At meron po tayong mapa. Bakit po? Yes, Your Honor.
It was just, we strengthened our conduct of monitoring and inventory sometime in 2018 and 2019, and these establishments were discovered. And so these establishments applied for PAMBI clearance with the PAMBI. So they were also given clearance, and then they were encouraged to then apply for ECC. Yeah, nabigyan kasi ng clearance ng PAMBI, pero alam naman po natin within the protected area yan, at alam naman natin na dapat wala sila doon, and yet we continue entertaining their application and saying that it's in process. So ibig sabihin, may balak tayong bigyan pa sila. So parami ng parami para makabuti po, nagsusuputan ito mga illegal structures doon po sa Mount Apo. At kapag kami po ay magtawag sa inyo, sa DNR, nagtuturoan po kayo. Yung pong masakit eh. Di ba? You're supposed to be, tinatawag nating tagabantay ng ating kalikasan, pero parang bantay sa lakay po, dating nyo dito. So what are your plans with pertaining to these structures na walang ECC? At itong may structures na pinoprocess palang ECC? There are 53 latest update, Your 57, Honor. 57. Sir, may ECC na po yung iba. Opo. Okay. So, 34 with PAMBI clearance and no ECC. 53 are without PAMBI clearance and no ECC. So anong balak niyo po dito sa wala pang clearance? At We walang have, ECC at alam niyo po na bawal, dapat wala sila doon. So anong plano? Kasi we were told na bigyan daw ng 2 years. Sabi po ng DNR, bibigyan daw po ng 2 years palugit itong mga walang ECC to continue to operate. Ang binigay at ang rason para makabawi daw doon sa kanilang tinayo, sa kanilang investment. In the first place, ba't sila pinayagan na tumayo doon? Sana, hanggat hindi po sila nakakuha ng permit, ng ECC permit, hindi dapat sila pinapayagan magpatayo ng struktura doon. Kaya nga binanggit mo kanina, monitoring, wala kayong ginagawang proper monitoring. Sir, to answer the question as to what do we do with those without ECC, we are going to issue notices of violation. Notices of violation? Yes. Hanggang And doon lang po? sa walang mga PAMBI clearance, mag-issue po kami ng mga... Teka muna, so issue of notice of violation. Yes po. Okay. So hanggang doon lang, notice of violation, and then what, ma'am? And then they will be called for a technical conference, and if for the conduct of case built up, but if they can explain properly or if it is deemed that the project is not detrimental to the environment, they can be issued ECC. Ma'am, place, dapat hindi napatayo yun. I think your problem, Secretary Loizaga, your regional is very poor or walang concern sa ginagawa nyo. I think the regional is kasi pag pinag-report mo sila ng pinag-report, yung report nila nakakatawa eh. Bakit mo pababayaan na walang ECC at walang PAMBI tatayo? So you're not watching over it? Di ba sabi mo kanina, meron kayo ginagawang monitoring dito sa mga struktura na itinatayo sa mga protected areas. Okay, kung meron kayong ginagawang monitoring, dapat itong 57 na structures na nakatayo na ngayon doon, hindi dapat nangyari ito. Dapat napigilan to. Ang ginawa nyo, pinayagan nyo magpatayo dyan, and then pinoprocess nyo while processing their application. Dapat mag-apply muna sila, once na-approve na application nila, saka pa lang sila magpatayo ng struktura. Yun po dapat ang patakaran. Yun po yung standard. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo dyan, and siguro, alam mo na ang dahilan. Sa magkanong kadahilanan, siguro po, ang katanungan ko doon, follow up. With your indulgence, Madam Chair, can I say something po regarding Mount Apo? Just to answer the query of the good senator. Kasi parang wala silang pakialam. Tumayo ka ng tumayo dyan. Kahit walang ECC, walang PAMBI, wala silang pakialam. You cannot do that. You cannot do that. Dati rin siya, Madam Chair, na red doon sa 11, kaya pwede rin siyang sumagot. Madam Chair, sir, just to go on further, the Red Dumagan was saying, actually po, the region issued 57 show cause orders already,
and 24 notice violations, and 7 But cease you and should desist not orders. to build. Kasi pag allow mo na to build, mahirap nang tanggalin. Yun Correct. ang problema. Madam Chair, we agree. Dapat kayo, hindi nyo ina-allow to build. Kasi pag nag-build na yan, tell it to the Marines. Okay. Napakahirap magtanggal niyan. Walang Miss- gagawa niyan. Yusek Fragada, Yes, sir. meron kayong monitoring team kung tawagin. Ano pong tawag sa monitoring team nyo? Can you give me the Sir, exact it's name? through the Protected Area Management Office po. Meron po sila. Anong tawag? PAMO Office po. PAMO Office. Yes, What and- does PAMO stands for? Protected Area Management Office. Okay, sila all sa the monitoring. Yes, sir. So, kailangan itong mga taga-PAMO na may jurisdiction sa Mount Apo, pagsisibakin mo. Totoo, hindi ako nagbibiro. Dahil kapag hindi mo pagsisibakin yan, pagdududahan ng mga tao, hanggang sa kataas-taasan, tumatanggap din. Yes, Your Honor. Prove to us na malinis kayo. Yes, Your Honor. Na protector talaga kayo ng environment. Yes, Your Honor. Kasi tama nga naman sinasabi din ni Senator Cynthia na in the first place, hindi niya sana pinayagan yun na makapagpatayo yan. Sinasabi kanina papaulit-ulit, kailangan permit muna bago structure. Dito, nangyari, structure muna saka mag-apply ng permit. Tapos in process pa yung permit, etc. O ngayon, 57, paano pa ito pasasara itong 57 ito at sinabihan kami na give them 2 years daw. We agree, Your Honor, with your recommendation. One of the problems actually, and we'd like to recommend to the Senate to help us with this, nabanggit niyo po yung constitution ng PAMO office. For Mount Apo per se, we only have around 1 plantilla officer there and around maybe 30 job orders po na umiikot over So, ibig sabihin po 31 ang 62,000. empleyado niyo sa monitoring. Po they have to monitor 62,000 hectares of Mount Apo po. So that's one of the areas we'd like to recommend na matulungan po kami ng Senado. Sir, to increase there's such our- thing as our drone. people. Pwede mo lang kayo gumamit ng drone para ma-monitor yung the whole area kahit na ilang hektarya pa yan, kahit na thousands of hectares yan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan, di po ba? Yes, sir. Actually po, this year, because of the budget, would increase the budget on the drones were increased para nga po Sir, further ma-monitor. Sir, we were not born yesterday. All of us were not born yesterday here. Alam ng DNR na itong 57 na mga illegal structures na tinayo doon ay hindi dapat naroon. Pinayagan nila, sabi kanina, sa magkanong kadahilanan. Dahil kapag hindi, sila ay diretso lamang, hindi sana natayo itong mga structures na ito. Ngayon, mahirapan kayo patanggal to. Nakatayo na eh. Di po ba? Yes, so sir. sabi ko, yung mga taga-PAMO nyo, sir, disiplinahin nyo yun. Dahil sigurado ako, kasabwat yun ng mga nagpatayo ng illegal structures. Yes, sir. Yes, Your Honor. We will do that. Salamat, Madam Chair. Na ang regional nila. Ah, Can we now go on with the presentation of Mount Apo? So one of the findings is mahina ang regional office, di ba? Kasi we're listing our findings, di ba? So that if we are going to make changes, we know what to make changes. Meron problema ang Madam regional Chair, office. Madam Chair, kasi katulad na nabanggit na parang, kulang talaga naman ho yung personnel ng DNR. But with the use of technology, hindi ho ba dapat hindi na excuse yung kakulangan ng tao, di ba? Sen. Rafi, alam naman natin may drone. Yung reach ng drone napakalawak at hindi naman kailangan madaming tao yung nag-ooperate ng drone. Are we already starting to use technology in monitoring our protected areas? Madam Chair, if I may. Yeah. By virtue of this year's budget and the transfer of 1.2 billion from the NGP to the protected areas through the initiation of Madam Chair, we are establishing drone teams for the protected areas specifically. Previously, these were only being used in FMB, the Forest Management Bureau. But because of the new budget that we have, we are in the process of procurement of the specific drone teams, including the actual technology and the personnel, ma'am, that will be actually trained to operate this. These are fixed wing, they're longer range, they are not the small drones that are normally assumed. And so that is what we have actually been able to secure in this year's 2024 budget.
with the presentation of Mount Apo? You said you have a presentation. Okay, with the permission of the Honorable Chair, we'd like to make a presentation on the Mount Apo Natural Park. Please, next slide. This is the outline of our presentation, the map of the Mount Apo Natural Park, including the political boundaries, the management zones, areas covered by CADT and CADC, the operating establishments, and actions taken. Next. Mount Apo is a legislated protected area by virtue of Republic Act 9237 or the Mount Apo Protected Area Act of 2003. It has a total area of 64,053 hectares. It is covered by two regions, Regions 11 and Region 12. We have 7 municipalities and 44 barangays. For our PAMBI composition, we have 92 members. Region 11 has 81% coverage of MANPI, while 19% is within Region 12. There. Dito sa binigay mong hectarage, ang buffer zone is 6,000, ang multiple use zone is 24,000, ang strict protected zone is 30,000. Ang laki ng multiple use zone na yun ang tinayuan ng mga bakit ang laki-laki noon? Kasi ang laki ng protected. Bakit nyo pa dineclare na protected area yun kung multiple use zone lang yun? Magkasin laki sila halos. This was pursuant to the land cover and this was per guidelines to in classification of the ang multipurpose zone. legislation. Meron nga ngayon lang ako nakarinig ng ganito. It depends on the... Ang laki ng multi-use zone Ano pa ko dapat yung percentage ng multiple use zone? There's no specific percentage pa But provided. I'm sure dapat meron ng minimum. Madam Chair, minimum may we percentage. turn over to our OIC for Biodiversity Management Bureau. He will indicate ASEC Mars Amaro. Madam Chair, Your Honors, Yeah. fellow workers in the government, good morning. There is no specific provision under our existing guidelines on what would be the percentage of the multiple use zone and the strict protection zone. So you mean to say, pwede yung 80% yung multi-purpose zone, tapos yung strict zone is 20%? Kasi dito halos If I have to cite the case of the Chocolate Hills, it is 98% alienable or disposable. So basically, we expect existing structures, establishments, town centers, and you cannot use and declare these areas as strict protection zones. So we have recognized. So it is on a case-to-case basis per PA. But as I mentioned, we have in the IRR of the Inay Pass categories such as for strict protection zone, those with natural vegetation of representative of any of the ecosystem types, habitats of endemic and threatened species, areas prone to natural and man-made hazards, Pero areas set aside. kalahati. So we have all this being looked into and guiding the PAMBI. But this one is 1/2 is multipurpose zone. That's right, ma'am. Madam Chair, so parang ang dating nag-declare pa tayo. Ba't pa dineclare? I guess, if I may, as I've mentioned, we will have to look into the history of the many proclamations that have happened before the enactment of the Inay Pass. Yeah, it's in the presentation, Yeah, ma'am. but it's very clear. Unang presentation pa lang questionable Yes, ma'am. na Kasi kalahati multipurpose zone. So what kind of protected area is that? Kalahati multipurpose zone? Madam Chair, hindi kaya prangkahin na lang natin. Dineclare ninyo na multiple use zone yung areas na maraming settled, may mga tao na ba? Area. Yun ang dineclare nyo na multiple use zone. That's the prime consideration of declaring that. Am I correct?
Yes, Your Honor. If Oh, I so may, yung pala. for multiple use zone, I just mentioned yung strict protection zone. Kasi yung Mount Apo, wala pa yung NIPAS law. Andyan ang tao dyan, ilang generation na yung tao nakatira dyan. So yung nag-declare kayo ng protected area, kinonsider, kaya classify ninyo as multiple use zone, yung lugar ng Kapatagan area na may mga tao na nakatira. Ganun. Di ba? Yes, Madam Oh, so Chair. yun, Your yun Honor. pala main consideration. Maraming tao nakatira, mas malaki ang multiple use zone. How can Oh, parang ganun. Yeah. you tell me how you control if kalahati ng area punong-puno ng tao? How can you control that? Madam Actually, Chair, siguro maganda hong tanongin, doon ba sa multiple use zone, halos lahat yan na occupy ng tao? Yang that half is already Okay, occupied? we proceed. We proceed. There are dwellings, structures, and farm lots, Your Honor. Okay lang yung farm lots, pero yung ano, May barangay ba? Yes, Your Honor. ilan ang farm? Ilan ang farm dyan? Ilan ang farm? Para ano, kasi kung agriculture, pwedeng ipasa yun eh. Pero, yeah. Okay, go ahead. Okay. Okay, may I proceed? Okay. Okay, you go. Okay, ma'am. Go ahead. I would like to show you the historical or legal basis on the proclamation of Mount Apo. To start with, in 1936, next slide, please. In 1936, President Manuel Quezon declared Mount Apo as a national park. In 1957, President Carlos Garcia released 3,946 hectares for agricultural purposes. In 1965, President Ferdinand Marcos Sr. released 140.41 hectares, again, for agricultural purposes. In 1965, President Marcos Sr. Declared 39,050 hectares as timber forest for logging. And then in 1966, President Ferdinand Marcos Sr. revoked Presidential Proclamation number 507-A. And in 1971, Republic Act number 6210, which is the act creating Barrio Kapatagan in the municipality of Digos, province of Davao del Sur. In 1983, President Marcos Sr. declared 44,771 hectares as alienable and disposable. In 1986, President Corazon Aquino reverted the alienable and disposable portion back to the protected area.